4 signs na umaasa ka pa ring babalikan ka niya. Makinig ka para malaman mo. Number 1, inaantay mo pa rin siya kahit wala na kayong connection. Kahit wala nang usap o paramdam, hindi ka pa rin makamove on. Parang nakahinto o nakapos ang buhay mo kasi umaasa kang babalik siya. Number 2, binibigyan mo ng meaning ang maliliit na bagay. Isang view sa story, isang like o random chat. Iniisip mo agad na may chance pa. Kahit bare minimum, ginagawa mo pa rin itong sign. Number 3, hindi ka open sa ibang tao. May mga pwedeng pumasok sa buhay mo pero tinatanggihan mo. Wala kang ibang gustong papasukin sa buhay mo except o maliban doon sa isang tao na gusto mong bumalik. Kasi deep inside, siya pa rin ang iniisip at hinihintay mo. 4, i-follow mo ako para malaman mong hindi siya babalik kung ikaw mismo hindi umaalis sa nakaraan. Minsan, ikaw ang kailangang mag-let go para tuluyan kang makausad. Tandaan mo yan. God bless. Bakit mo pa rin hinahabol kahit nagloko na siya? Makinig ka para malaman mo yung reason. Ang puso kasi natin hindi agad nakakaunawa ng sakit. Natututo itong magmahal bago matutuhan ang magpatawad. Mahal natin sila dahil alam natin ang mga magagandang bahagi nila. Ang mga sandaling pinuno nila ng ligaya ang ating mundo. At kahit masaktan tayo, naniniwala pa rin tayo sa kabutihan nila. We love them because love doesn't switch off overnight. We remember the laughter, the warmth, the small way they made life brighter. Kahit alam naman natin na sinasaktan lang ang ating puso. Masakit kasi alam natin na dapat sana ay hindi na natin sila mahalin, na dapat ay umaalis na tayo. Pero kahit alam naman natin ang kasinungalingan, ang panlilinlang at ang sakit na iniwan nila, hindi natin kayang basta-basta kalimutan. Nakakalimutan ang lahat at hinahabol pa rin natin ang isang tao. It's painful because we know we should stop. Pero ang puso natin cling to memories and hopes even if they are illusions. Mahal pa rin natin sila dahil minsan ang pagmamahal ay mas malakas kaysa sakit. Kahit niloko tayo, kahit nadurog ang tiwala, ang puso natin ay patuloy na umaasa, patuloy na nagmamahal, at minsan ay mas matindi pa kaysa sa dati. We love them still because love sometimes lingers, stubborn and unyielding, refusing to let go even when it should. At kahit masakit, kahit mali, ang pagmamahal natin ay patunay na tayo'y tunay, kakaintindi at nakaka-move forward sa tamang oras. Tandaan mo yan. God bless. 4 signs na walang respeto sa'yo ang partner mo. Minsan, hindi natin agad napapansin ang mga ganitong signs dahil mahal natin ang isang tao. Pinipili nating intindihin kahit paulit-ulit na tayong nasasaktan. Pero tandaan mo, love should not cost your self-respect. Kaya makinig ka para malaman mo. Number 1, hindi siya nagpapaalam. Kapag hindi siya marunong magpaalam, parang ipinapakita niyang hindi ka kasama sa mundo niya. Hindi mo kailangang kontrolin ang partner mo, pero basic respect ang pagpapaalam. Small act, pero malaking bagay ito sa isang relasyon. Number 2, sinusumbatan ka sa mga bagay na hindi mo naman hinihingi. Yung pagsusumbat sa mga bagay na hindi mo naman hiningi ay isang red flag. Parang ginagawa niyang utang na loob ang mga bagay na kusa niya namang ibinigay. Love should be given freely, hindi sinusuklian ng panunumbat. Number 3, minamalit ang feelings at opinion mo. Kapag minamalit ang feelings mo, doon unti-unting nawawala ang value mo sa sarili mong paningin. Hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo sa taong hindi marunong makinig. Deserve mong marinig, maintindihan at respetuhin.
Number 4, i-follow mo ako para malaman mong hindi mo kailangan mag-settle sa ganitong klase ng pagmamahal. May taong darating na kayang ibigay ang respeto na hinahanap mo. Always choose yourself dahil kapag nawala ka sa sarili mo, mahirap na itong ibalik. Tandaan mo yan. God bless. 4 reasons kung bakit kayo naghiwalay dahil lamang sa pera. Makinig ka para malaman mo. Number 1, hindi tugma ang mindset ninyo pagdating sa pera. Magkaiba kayo ng priorities. Yung isa gusto mag-ipon, yung isa gastador. Dahil dito nagkakaroon ng conflict sa decision at future plans. Number 2, kakulangan sa financial stability. Kapag laging kulang ang pera, tumataas ang stress, away at pressure sa relasyon. Nadadamay ang emosyon at respeto ng bawat isa. Number 3, walang malinaw na communication sa finances. Hindi pinag-uusapan ang gastos, utang o goals. Dahil sa lack of transparency, nawawalang tiwala at nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan. Number 4, i-follow mo ako para malaman mong hindi dapat ginagawang dahilan ang pera para maghiwalay kayong dalawa. Dahil kung iyon lang din ang basihan ninyo, hindi mo matatawag na pagmamahal ang nararamdaman mo sa isang tao. Tandaan mo yan. God bless. 4 na maling thoughts ng marami pagdating sa love. Makinig ka para malaman mo. Number 1, love should feel effortless. Maraming naniniwala na kapag mahal ka talaga, hindi na kailangan ng effort. Pero ang totoo, kahit mahal nyo ang isa't isa, kailangan pa rin ng trabaho at commitment. Number 2, kailangan laging may kilig. Iniisip ng iba na kapag nawala ang spark, wala na ang love. Pero hindi nila nakikita na normal lang na humupa ang kilig at mapapalitan ng deeper connection. Number 3, love alone is enough. Maraming umaasa na basta may pagmamahal, magiging okay ang lahat. Pero hindi nila alam na kailangan din ng respeto, communication, at compatibility para magtagal. Number 4, i-follow mo ako para malaman mo na minsan ang inaakala nating tama ay mali pala. Kailangan lang natin pagnilayan upang sa huli, hindi tayo magkamali. Tandaan mo yan. God bless. 4 na kamalian ng mga babae sa pagpili ng isang lalaki. Makinig ka para malaman mo. Number 1, pinipili ang potential, hindi ang reality. Nakikita mo kung ano pwede siyang maging, pero ini-ignore mo kung sino siya ngayon. Umaasa ka na magbabago siya kahit wala namang consistent na effort. Number 2, binababa ang standards para lamang may makasama. Kahit may red flags, pinapalampas mo dahil ayaw mong mag-isa. Sa huli, ikaw rin ang nasasaktan dahil tinanggap mo ang hindi mo deserve. Number 3, inuuna ang feelings kaysa values. Dahil sa kilig o attachment, hindi mo na tinitignan kung tugma kayo sa respeto, goals, at mindset na siyang mas mahalaga sa long-term relationship. Number 4, i-follow mo ako para malaman mong nagkamali ka ng lalaking piniling mahalin. Pinairal mo ang bugso ng iyong damdamin. Dapat mamili ka ng lalaking iingatan ka at hindi palaging sinasaktan. Tandaan mo yan. God bless. 4 signs na nagsisisi na siya at gusto ko na niyang balikan. Makinig ka para malaman mo. Number 1, consistent na siyang magparamdam. Alam mo yung hindi na paasa o pabugso-bugso. Tuloy-tuloy ang komunikasyon at effort niya sa'yo. Hindi lang kapag boring siya. Number 2, inaamin niya ang mali at may pagbabago. Hindi lang sorry ang dala niya. Nakikita mo sa actions niya na naiintindihan niya kung saan siya nagkulang at may ginagawa siyang effort para magbago. Number 3, pinapakita niyang gusto kanyang ibalik o balikan, hindi lang kausap. May clarity na sa intention niya. Hindi
Hindi ka na option o fallback. Gusto ka na niyang ayusin at ibalik sa buhay niya ng maayos at magkabalikan kayo. Number 4, i-follow mo ako para malaman mong ang taong iniisip mo ngayon habang pinapanood itong video ay oo, nagsisisi na siyang iniwan ka at gusto ka na niyang balikan. Pero pag-isipan mo mabuti at sundin mo ang iyong puso at isipan. Tandaan mo yan. God bless.